Exodus chapter 13, verse 1 to 22. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin." At sinabi ni Moises sa bayan, "Alalahanin ninyo ang araw na ito na inalis ninyo sa Egypto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinangaw kayo ng Panginoon sa dakong ito. Walang sinumang kakain ng tinapay na may libadura. Sa araw na ito ay umaalis kayo ng buwan ng Abib. At mangyayari na pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Cananeo at ng Hetayo at ng Amoreo at ng Hebreo at ng Jebuseo na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang na ibibigay sa iyo, na lupang binubukala ng gatas at pulot ay iyong ipinangilin ang paglilingkod na ito sa buwang ito. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadora, at sa ika-7 araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Tinapay na walang libadora ang kakanin sa loob ng 7 araw, at huwag magkakakita sa iyo na tinapay na may libadora, ni makakakita ng libadora sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan. At sasaysayin mo sa iyong mga anak sa araw na yaon na iyong sasabihin, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Egypto. At sa iyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig, sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa Egypto. Isasagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahunan nito taon-taon. At mangyayari, pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Cananeo, gaya ng isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang, at pagkabigay niyaon sa iyo. At ihihiwalay mo para sa Panginoon yaong lahat ng nagbubukas ng bahay bata, at bawat panganay na mayroon ka na mula sa hayop, ang mga lalaki ay sa Panginoon. At bawat panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero, at kung hindi mo tutubusin, ay iyong ngang babaliin ang kanyang liig. At lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At mangyayari na pagtatanong sa iyo ng iyong mga anak sa panahong darating, na sasabihin, "Ano ito?" na iyong sasabihin sa kanya, "Sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Egypto, sa bahay ng pagkaalipin." At nangyari, nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto, ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop. Kaya't aking inihahain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata na mga lalaki, ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. At magiging pinakatanda sa iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Egypto. At nangyari, nang tulutan ni Faraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinanatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at pagsibalik sa Egypto. Kundi pinanatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot, sa daang patungo sa ilang sa tabi ng dagat na makula, at ang mga anak na Israel ay sumampang kasakbat mula sa lupain ng Egypto. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose, sapagkat kanyang ipinanumpang mahigpit sa mga anak na Israel, na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ng Diyos at ang inyong isasampa. Ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo." At sila ay naglakbay mula sa Sokot at humantong sa Etam sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan.